Napakaganda po ng ating mensahe ngayong hapon, hindi dahil sa maganda ako magmensahe, kundi maganda yung topic. Sabi ng misis ko, pag nagpipreach daw ako, meron mga tema na paulit-ulit, ano, na parang favorite theme ko. Isa na doon yung pag-aalaga ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya kahit mahina. At ang isa pa, yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. No? Lagi ko sinasabi na ang buhay ng Kristiyano, kaya tayo sumusunod sa Kanya at nakikibaka na mamuhay Kristiyano, ay hindi katulad ng ibang relihiyon. Kahit yung ibang relihiyon na ang tawag ay Christian pero hindi naman, hindi para tayo ay mapunta sa langit. Ano? We do not try to achieve salvation by works. Sumusunod tayo sa Panginoon dahil sa pagpapasalamat. Dahil sa Kanyang awa, sa Kanyang tiyaga, sa Kanyang pagpapatawad sa atin. Lagi ko sinasabi sa inyo, paboritong tema ko nga, na ang Kristiyano habang lumalago, na hindi sa tumitigil siyang magkasala. Pero nababawasan at pag siya'y nagkasala, humihingi siya agad ng tawad. At dahil sa kapatawaran na yan, nagiging motibasyon ang awa, pagpapatawad ng Diyos sa Kanya para sumunod at gumawa ng mabuti. So ibig sabihin, ang paggawa ng mabuti ay hindi para makamit ang kaligtasan. Ang paggawa ng mabuti ay resulta dahil tayo ay iniligtas na. It's out of gratefulness, not out of obligation. So pag nagkasala ka sa mo, Lord, patawarin mo ako, salamat at kahit minsan paulit-ulit pinapatawad mo ako. At ngayon gusto kitang paglingkuran kasi napakabait mo sa akin. Nagkaroon na ba kayo ng boss na sa sobrang lupit, sumusunod ka sa takot? Meron yan, di ba? Meron. Baka yung boss na yan, katabi mo ngayon. Huwag mo siya titingnan, mahalata ka. Pero nagkaroon ka na ba ng boss na maluwag, mabait, magaling siya. Pero dahil sa bait at alaga niya sa'yo, sumusunod ka sa kanya kasi sobrang like mo siya, sobrang nagugustuhan mo yung pakikisama niya sa iyo. Nasubukan mo na ba yan? So, because of God's forgiveness, because of God's patience to us, we serve Him. Yan ang gasolina, lagi ko sinasabi, ng tamang pamumuhay Kristiyano. The gasoline that fuels obedience is gratefulness because of God's grace and forgiveness. Pagbaliktad, yun yung tinatawag na relihiyon na parang you try to achieve your salvation and forgiveness. Yan po ang topic natin ngayong hapon kasi ang pag-uusapan natin ay ang general ng Panginoong Hesus na napakataas ng binaksakan. Pero katulad din natin, yung pagbaksak niya ay napaka-importante upang siya ay magamit. Sabi po nung isang pastor na paborito ko, si Steve Lawson, the man or the woman that God will use greatly will have to be tested greatly. Yun daw isang Kristiyano na gagamitin ng matindi ng Panginoon ay dapat ding subukin ng matindi. Sapagkat ang tunay na pagiging disipulo ng Panginoon ay hinuhulma sa pagsubok. At yan po ang dinanas ni Pedro. Ang pagbaksak at pagbangon ng isang alagad. Hindi ko sinabing ang pagbaksak at pagbangon ni Pedro kasi lahat tayo alagad. And if you're a Christian, you will go through trials, but God will use that trial to strengthen you. Mateo 26, 79 hanggang 75. Ito na po yung huling teksto sa Matthew 26. Next week, if God will allow, we will start Matthew 27. And then, the last chapter, Matthew 28. Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, "Kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?
Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito ay kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyan. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro, mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Manalangin po muli tayo. Panginoon, nananalangin po ako bilang pastor ng aking mga kasama. Natulungan mo kami, Panginoon, na mabuksan ang isip upang malaman namin, Panginoon, kung paano mo kami hinuhulma sa pamamagitan ng banal na salita. Tulungan mo ang aking mga kapatid, ganoon na rin ako, Panginoon, na malaman na kailangan mo nga kaming hulmahin sa dami pa ng dapat ayusin sa aming buhay. Ngunit sa mensahe ngayong hapon, magkaroon po sana kami ng encouragement from the life of Peter na nagkaila sa inyo, sumusumpa pa. Minsan, Panginoon, kahit kaming mga Kristiyano ngayon na nagtataglay ng pangalang Kristiyano, we still deny you. Not overtly, but minsan sa aming mga pagkilos, sa aming hindi pagsasabi ng tamang bagay at sa aming mga activity sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na matuto at maituwid sa eksperyensya ng isa sa pinakamalapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So isa nga po sa pinaka-greatest gift ng Panginoon sa sangkatauhan ay pagpapatawad. Sabi nung isang pastor, you are never more godlike as when you forgive. Hindi ka na magiging parang katulad ng iyong Panginoon maliban kung ikaw ay nagpapatawad. Kasi ang ating Diyos, ang kanyang pagkakaiba sa Diyos na katang-isip sa mundong ito, ang Diyos natin nagpatawad. All the other gods of this world are gods that are oppressive. Yun nga pong Diyos na mga Hindu ba? Yung may, ano ba yung tawag dun sa pag namatay ka ng masamang tao, ipapanganak kang muli na iba na ang inyong anyo. Pag ikaw daw ay manggagancho, ipapanganak ang daga na 3 ang paa at walang buntot. Ang tawag doon, anong tawag doon? Reincarnation. Pero ang Diyos natin, pag humingi ka ng tawad, ikaw'y kanyang patatawarin. At ang pinakapagkakaiba niya, siya mismo ang gumawa ng paraan sa ating kapatawaran. Natatandaan niyo po yung kaibigan ko Italiano, gustong-gusto ko yung pangalan niya, Salvatore Scalafani. Yan lang po yung alam ko Italian. Salvatore! Sabi niya, yes, Eliezer. Yan, ganyan lang tawagan namin. Sabi ko, the meaning of your name is beautiful. Savior. Our God is a forgiving Savior. Sabi po sa Exodo pa lang, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy ko pinadarama ang aking pag-ibig, ako'y mananatiling tapat. The Word of God, ang salita ng Diyos, convicts. Para siyang nagtatanggal ng balat, para pag nagkasala ka, nararamdaman mo. Paano ka naging Kristiyano? Di ba, nung nalaman mo ikay makasalanan, sabi mo, Lord, sagipin mo ako. That is, yan ang entrada sa pagkakasagip. Pero, hindi lang yan ang entrada. That is also the way of life of a Christian. Always asking forgiveness. And God is a God of forgiveness. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, ang gasolina ng ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ay dahil sa pagpapatawad niya. Araw-araw, kahit maliit na kasalanan, nag-isip ka lang ng galit, humingi ka ng tawad, at pinatawad ka. Pag may nagkasala sa'yo at humingi ng tawad, sasabihin mo,
ako'y magpapatawad tulad ng pagpapatawad sa akin ng Diyos. Patatawarin ko ang nagkakasala sa akin. We have a forgiving God. Yung pong pagkakaila ni Pedro sa kanyang Panginoon, sa oras ng pangangailangan ng Panginoon, sumumpa pa, mamatay man ako, matinding sumpa po yun. He's invoking death upon himself if he is lying using the name of God. Sabi nga nila, in the Jewish tradition, that is the worst blasphemy. Ano? Yun yung ini-invoke mo yung God. But Peter denied knowing the Savior. Ngayon, sabi mo, paano ba applicable sa amin yan? Some Christians, pangalan mo, sabi mo, anong religion mo, nilalagay mo Christian. Yung pabango mo, Christian Dior. Ang paborito mong artista, Christian Bautista. Puro Christian. Saan ka umaattend na school? Christian school. Pero, pag oras na sinabi ni Lord, pag merong kadiliman, pag merong masama, dapat magsalita ka in my behalf. Pag nasa trabaho ka na merong lagayan, dayaan, sabi mo, pasensya na kayo, I'm a Christian. Pero minsan, pinagkakait natin, pare, magparty ka na dito, nakurakot natin, sabi mo. Pero di ba Christian ka? Hindi. Minsan, ang ating mga libangan, yung mga pinapanood natin, dapat hindi pinapanood ng Christian. It's a form of denial. May palabas ngayon, ito po, opinion ko lang, huwag kayong magagalit kung napanood nyo na. Yung 50 Shades of Grey. No, kung Christian ka, pinanood mo yan, sabi nila, this is pornography, soft pornography. Kaya sabi ko po sa mga kasama ko, yung 50 Shades of Grey, kung Christian ka, wag mo panoorin yan kasi malaswa. Kaya ako po, nung pagkatapos ko pong panoorin ng 7 beses, sabi ko, no! Ay, hindi pa, biro lang. Hindi ko po siya napapanood. Hindi ko po siya napapanood. So, sabi ko po, itong mensahe na to very applicable. Kasi even though wala na si Kristo dito, sometimes we deny Him by our action. Hello? Ay, galit yata kayo eh. Ay. Siguro napanood nyo na, Kwento nyo na lang sa akin. Ang ating Diyos ay mapagpatawad. Pero, itong ginawa ni Pedro ay isang ehemplo na mahirap patawarin. Na-traidor ka na ba ng kaibigan? Alam mo, sabi nila, the person who will hurt you the most is the person who is the most close to you. Yung pinakamalapit sa iyo, pag sinaktan ka, pinakamasakit. Number 1 disciple, Peter, na nag-deny sa kanya. Paano ba natin maiiwasan na katulad ni Pedro, ipagkanulo ang ating Panginoon? Kasi ngayon, Christian tayo dito, but when we go out, walang sapat na ebidensya para masabing tayo Kristiyano. It's a form of denial. Ngayon, si Pedro, na nakita natin nagkaila ng 3 matitinding beses, napakatindi po ng aral. Minsan, ang pagkakaila sa Panginoon ay sa pamamagitan ng dapat magsalita, hindi ka nagsalita. Dapat sinabi mo, God does not like adultery. Kaya lang, ang nag-adultery yung boss mo. Baka katanggalin. So, hindi ka nagsalita. So, sometimes, denial of Christ takes the form of, you must say something but you did not say it. That's a form of denial. Minsan naman, nagsasalita ka na hindi mo dapat sinabi dahil Kristiyano ka. So, it's something that you must say, you did not say, something that you said that you should not have said, or something that you did. Yung ginawa mo na dapat hindi mo ginawa sapagkat Kristiyano ka, o yung dapat mong ginawa na hindi mo ginagawa tulad ng paglilingkod sa Kanya. Those are small forms of denial. Kaya ito pong lesson sa buhay ni Pedro, nung nagpunta ako sa San Pedro, nakita ko may hawak na manok. Ito pala yung dahilan. Malalaman nyo na ngayon. Hindi po sa bungero si Pedro. Pero ito yung dahilan pala kung bakit may manok siya. Pero tingnan natin ang 5 hakbang patungo sa pagtatatwa at pagkakaila ni Pedro sa Panginoon. Ang pagtatatwa at pagkakaila sa iyong Panginoon ay hindi bigla. Merong maliliit na
Hakbang. Sabi nga nung Chinese, nandito si Pastor George, sabi sa Chinese, Shi Shong Chong 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 Cheng Kong Hei Fat Choi. Ang sabi po nun, sa Chinese, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Naniniwala ba kayo na yun talaga yung Chinese? Shi Shong Chong Cheng Kong Hei Fat Choi. Hindi ha. Pero totoong Chinese saying yon. Ang paglalakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa unang hakbang. Kaya ang pagkakaila ni Pedro ay may 5 hakbang na dapat nating matutuhan para hindi mo siya tahakin. Handa na po ba kayo? Unang hakbang ni Pedro, pagyayabang. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang babala, magdasal kayo, lalo ka na Pedro kasi itatatwa mo ako. Alam nyo, ngayon, wina-warn din tayo ni Lord through the Bible. Be careful. There are sins. Satan is like a roaring lion, para siyang leon, na pag Kristiyano ka, hinahanap ka niya. Pero minsan, we don't pray. Di ba itong mga disipulo, 3 beses binalikan ng Panginoon, 3 beses niya dinat ng tulog. So sabi ni Pedro, hindi ko kayo ikakaila. Sabi niya nung una, di ba? Mamatay man ako, papatay na nila ako, hindi ko kayo ikakaila. Minsan ganyan tayo, Lord. I will stand as a Christian. Pero hindi niya nalaman yung banat sa kanya, hindi niya inaasahan. He did not think that he was incapable of disloyalty. Akala niya tapat na tapat siya sa Panginoon. So, yun ang unang hakbang, mayabang siya. Some Christians, kailangan ay bigwasan ng konti, trial, para malaman mo na you need to pray. God must bring back a sense of desperation. Desperation. Di ba sinasabi ko sa inyo, yung taong nalulunod, wag mong sasigipin sa gitna ng pagkakawag niya. Kasi pag niligtas mo siya, na siya nililigtas niya pa yung sarili niya, wag mo akong kapitan, malakas pa. Hindi ka pakikinggan, lulubog kayong pareho. Ililigtas mo siya, pag siya ay wala ng lakas, hindi niya nakaya. Hindi, saklolo. Tapos kukunin mo siya sa buhok. Anong gagawin pag walang buhok? Sa kwelyo. Pag walang kwelyo, mahirap yan. So, mayabang siya, wala siyang brokenness. Kasi sabi sa scripture, when I am weak, I am strong. Peter was not strong, was not weak. Marami sa atin, we think we're strong Christians, so we don't pray, we don't read the Bible. Sa akin, ang pinakamatinding manifestasyon na may kayabangan tayo spiritually, we don't pray, we don't read Scripture. Hindi ko na kailangan yan. Number 2, pangalawang hakbang. Insubordination, pagiging matigas ang ulo. Sabi na ni Jesus, i-deny siya, sabi niya, hindi, mali ka. Si Pedro, sinasaway niyan si Lord . Sabi ni Lord sa Matthew 26:34, bago matapos ang gabing ito, bago tumilaw ang manok, ako'y itatatwa mo. Ano sabi ni Pedro? Matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. The Word of God, when we do biblical exposition, ang layunin po, kaya natin iniisa-isa yan, para tayo ay palambutin. Para sabihin mo, kailangan ko si Lord. Pinapalambot ka niya, hinuhulma ka niyan. Nung nasa military po ako, 18 years old ako, US Air Force, Texas, San Antonio. Pagbaba na namin ng pagbaba ng bus, pinagsisigawan ako yung drill instructor. Sabi niya, you're ugly. Gusto ko sana sabihin, you uglier. Ang pangit mo. Sabi sa akin, ay mas pangit ka. Huwag ka sasagot. Push up, 50. So 2 months, sabi, ba't niyo ba ako ginaganto? Uwi na ako sa Pilipinas. Sabi niya, don't worry. Sabi nung mabait kong drill instructor, we are making a soldier out of you. We are molding you. Ay, ganun po ba? O sige po, sigawan niyo pa ako. Pero si Pedro ay matigas. At matigas ang kanyang ulo. Kaya hindi niya pinakikinggan ang warning. We are warned by the word of God. You listen. No? Para hindi tayo maging katulad ni Elijah na ang tapang-tapang, tas isang babae kumaripas ng takbo. Sino yung pangalan na yon? Jezebel. Wag yung pangangalanan ng anak niyong Jezebel, ha? Jezebel. Yes, Judas.
natakot siya. Pangatlo, prayerlessness. Sinabi na manalangin, ngunit natulog. Prayer, prayer, prayer. Kaya napansin nyo, pag nagkakaproblema tayo, Diyos ko po, napapadasal ka because it molds you. Si Pedro, duwag dito. Pero how did Peter die? Does anybody know? 3 years after Jesus left the earth, si Pedro, sabi niya, ikaila mo si Jesus o papatayin ka namin, ipapako ka namin sa krus. By that time, Peter was fully molded dahil sa mga trial. Ang sabi niya, sige, ipako nyo na ako, pero patiwarik. Kasi ayoko maipako, hindi ako karapat-dapat na maipako katulad ng aking Panginoon. But he became prayerful, but not during this time. Pang-apat, kapusukan. Sabi ni Lord, kailangan kong mamatay at kailangan kong mabuhay na muli. Nung hinuli siya, sinabi na ni Lord, huwag kayong lalaban, huwag kayong papalag, this must happen. Anong ginawa ni Pedro? Pagsalubong nung mga sundalo, tinagpas niya ano yung tinaga niya? Mali. Ang tinataga ni Pedro, meron ba naman tatagain mo? Yung tenga lang. Ano yan? Lechon? Ang tinataga niya, ulo. Sabi ni Marcos, tsuk! Ikaw tenga. Peter wanted to kill Malchus. Yung sa ulo niya binabanatan. Although sinabi na ni Jesus, huwag kayong lalaban. I must die and I must rise again. So minsan tayo, even as Christians, we go ahead of God. Actually, yung sermon na to, pang-Kristiyano. This is for Christians who may love God. Mahal mo ang Diyos. This sermon is for Christians. Mahal mo si Lord, pero hindi mo pinapractice yung tinatawag na spiritual disciplines. You don't pray, matigas ulo mo, you are not broken. And so si Peter, he went ahead of God at inatake niya si Malchus. Panlima at panghuli, hinayaan niya, mapangahas siya. Sinabi na ni Lord na hindi kayo dapat lumaban at hindi kayo, at mahina pa kayo. Ang ginawa niya, sumunod siya doon sa paghuli kay Kristo. At ang nangyari, na-expose siya sa mga kalaban ng Panginoon. Kaya nung inatake siya ng akusasyon ng mga kalaban ni Jesus, imbis na nanalangin siya, sumugod siya, at siya ay nagtatwa sa Panginoon. Anong application sa atin? You better ask God what you're going to do before you do it. Kasi, again ang sermon para sa Christian, even as Christian, minsan nauuna tayo sa Panginoon. Okay, later on, I will announce to you a decision that we prayed for almost 4 years. Minsan, it takes a long time. But a decision have to be done. Pero pag nauna ka sa Panginoon, mali. Kaya si Pedro, nung sinabi na, di ba kakilala mo si Jesus? Ay, mamatay, sabi niya, kung ako yon sabihin ko, mamatay man ang nanay mo, hindi totoo yan. Mamatay man yung kapitbahay namin, 10 ng kanyang mga tuta. Pero sabi niya, sa takot niya, mamatay man ako. Nakalimutan ni Pedro, sa kulang ng kanyang pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagsunod sa Panginoon, na hindi kailangan ni Jesus na depensahan. Nakalimutan na niya ba yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 26, kung saan sinabi ng Panginoon, do you think that I cannot now pray and my Father will send me more than 12 legions of angels? Kaya magpadala ng 12 batalyon ng mga anghel. And one angel, I told you last sermon, killed 180 Assyrians overnight. Can you imagine what 12 legions of angels? Sabi niya, kaya kong tawagin yan eh. Tawag niyang QRF ng mga militar. Quick Response Force. Pero si Pedro, Christian, yes. Do you love God? Yes. Is your perfume Christian? Yes. Is your favorite singer Christian Bautista? Yes. But do you react like a Christian? Not all the time. That's Peter, and you know what? That's us. Kaya ang lesson po dito, let us practice spiritual discipline. Bago makita ng Panginoon, kailan balian ko ang EJ. Kasi sugod ng sugod. Hindi nagdadasal. 2 puntos lang po. 2 points. 2 observation. Una, Peter falls. Ang pagkabigo ni Pedro. Ito si Pedro, pinakamatapang to. Sabi niya.
hindi ko kayo itatatwa. Pero tingnan natin. Nung hinula na si Jesus, dinala na siya doon sa paglilitis. Samantala si Pedro nakaupo noon sa patio kung saan nililitis si Jesus. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea. Sabi ni Jesus, huwag kang sumama dyan, hindi mo pa kaya, you are not yet ready for this trial. Mga alauna ng umaga na ito, si Jesus ay inarap na kay Cayapas at nagpapainit sa apoy ang mga opisyal na dumakip kay Jesus at si Pedro ay patagong pumunta. At sinabi sa kanya, hindi ba ikaw ay taga Galilea? Ito po ay isang parang pintas. Parang, hindi ba ikaw yung taga-probinsya na kasama ni Jesus? Ikaw yung isa sa mga mahirap na kasama niya. Ito yung unang pagtatwa ng matapang na si Pedro. Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Lie, denial, number 1. Some of us, we deny Christ. We don't even know it. But we begin to do that with our lives. Ito pong si Pedro ay veterano ng 3 taon ng kasama ng Panginoon at siya ang main disciple of the 12. At ngayon, hindi niya inaamin man lamang na kilala niya ang Panginoon. Ang isang Kristiyano ngayon, if you don't study the Bible, pag nagkaroon ka ng pagsubok, magugulat ka. Kaya sa military po, I was in the US military for 13 years. More than half the time, we were doing military exercise. Pag umatake ang Vietcong, anong gagawin mo? Pag may bomba, we keep exercising para pagdating ng gera, hindi ka nabibigla, yan yung exercise number 5. Alam ko anong gagawin ko dyan. When you read the Bible, when you listen to faithful preaching, you prepare yourself. Hindi nagpe-pray ang Peter. Hindi nagbabasa ng Bible. Hindi nakikinig sa salita ni Jesus. Kinakaila niya pa. So, nung dumating ang pagsubok, kinaila niya. Nakalimutan na niya ba? O hindi niya narinig? O hindi niya nabasa na kayang-kayang proteksyonan ng Panginoon ang kanyang sarili? Actually, pinoproteksyonan na nga ng Panginoon ang mga disipulo nung inaresto siya. At ito po, makikita natin dito ang isang prinsipyo na paborito ko, that God calibrates our trials. Ano yung calibrate? Sinusukat. There is no temptation given you such as is common to man, but God will make a way of escape. Narinig nyo na yun? Walang pagsubok na ibibigay sa iyo na hindi mo nakayanan. God, actually, dito sa yugto na ito ng pagdakip kay Jesus, this is the proof text of that 1 Corinthians passage, that God will not allow a Christian to be defeated by a temptation that is too strong. Pag sinabi, parang ganito po yan Pag sinabi ni Satanas, atakihin si EJ, sasabihin ng Lord, teka. Masyadong matindi yung trial para sa'yo, para kay EJ. Bawasan mo, hindi niya pa kaya yan. At this is the promise to all believers. There is no temptation, there is no trial that will be allowed to be near you. Sabi, teka. Okay na subukan yan kasi gagamitin ko yan para palaguin siya. Pero yan, that's too much. The reason, listen to me, ang dahilan kung bakit pinoteksyonan ng Panginoon ang kanyang alagad para hindi maaresto, makasama sa paghuli kasi their faith at that time is so weak na alam ni Lord na pag sila ay inaresto, pag sila ay sinaktan at tinakot ng kamatayan sa krus, they will give up their faith. Are you with me? This is the proof text. At papakita ko sa inyo kung bakit. Nung inaresto si Jesus, may ginawa siya para maproteksyonan ang kanyang mga disipulo at para sila'y pakawalan. It is in John 18, the synoptic gospel and the parallel text says, nung sinalubong na siya na 1,000 yung humuli sa Panginoon 600 Roman soldiers and 400 temple officers. Ito yung sinabi niya, set up para proteksyonan ang mga disipulo para hindi sila bumaksak. Sinabi niya sa 1,000, sino ang hinahanap ninyo? Sinabi na ni Jesus, papahuli na siya. He'll allow himself to be killed, but he exemplified power. Sino ang hinahanap ninyo? Who do you seek? Si Jesus na taga Nazareth, sagot. At sinabi niya, ako si Jesus, I am Jesus. He didn't retreat. He said, I'm Jesus. Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya.
nang sabihin niyang ako si Jesus. Listen to me. Listen to the words. Nung sinabi niya, I am He, napaurong sila at natumba. When He said, I am He, 1,000 soldiers drew back and fell to the ground. Most of the soldiers, hindi na narinig yung sinabi ni Jesus. 1,000. Yung sa likod, hindi narinig. But when Jesus said, I am He, all 1,000 fell. You know why? Narinig mo na yan, di ba? You know why they fell? Do you know why Jesus Christ manifested that power? To save the disciples. Kasi nung sinabi ni Jesus, pakawalan niya, natakot na yung sundalo. And the disciples were allowed to leave. Because if they were not allowed to leave, they would have denied the faith. Andiyan pa kayo? Remember this text because that is operant in a Christian's life. This is the proof text of 1 Corinthians 10:13. He will not allow you to be tempted beyond what you're able. That's why Peter, nung bumabanda siya, sinabi na tumakas ka muna, hindi mo pa kaya. He was not listening. He was not in prayer. He was not listening to the Lord. And that happens to us when we're not in prayer, when we don't read Scripture. There are Christians, lahat Christian, except they don't read the Christian Bible. We are people of the Word. You are, ang salita ng Diyos ang ating sandata. But now, the Christian faith is full of everything else but listening to the Word of God. Preachers are preaching something else except the Word of God. Kaya ang mga tao hilaw. The flock is not protected. As the Old Testament prophet said, my people perish for lack of knowledge. And Peter, although being protected, fell. Sabi pa ni Jesus, patuloy po yung salaysay ko sa inyo ng kanyang intentional na pagpoprotekta para hindi maaresto at bumaksak ang mga disipulo. Napaurong at natumba. Bakit? Yun po yung verse 6, sabi sa verse 8 ng John 18, kung saan isinasalaysay itong matinding yugto ng proteksyon ng Panginoon. Sumagot si Jesus, sinasabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. This is only a few moments nung pinatumba niya, sabi niya, sinabi ko na sa inyo, ako si Jesus eh. Pakawalan niyo yan. Do you know why they allowed them to go? They're afraid. They were afraid. Sinasabi ko na sa inyo, ako si Jesus, ako ang hinahanap ninyo. You see the verse? Hayaan ninyong umalis ang mga taong yan. Sa gayon natupad ang kanyang sinabi, Ama, walang napahamak kahit isa. Do you know that that's a promise? For a true believer? He who began a good work in you will complete it. That is a salvific promise. Sapagkat hindi ka babaksak. Maaring lumiay-liay ka, but eventually God will sustain your salvation. Nandiyan pa po ba kayo? So kahit nagkakamali tayo, salamat na lang, Panginoon. Na kahit ako'y pagewang-gewang, you assure me of your salvation. Dito yung sinasabi nila, yung once saved, always saved. That is for a true believer who is willing, a real Christian, but unable because of their weak faith. The Lord protected the disciples, but Peter was out of sync. Mali ang timing niya eh. Nakalimutan na niya ba na yung pangako na yan at yung protection na yan ay ikakapangyari lang? Kaya nung inakusahan siya, di ba kasama ka niya? Dabarkads ka niyan, di ba? Dehins. Oh, tatandaan niyo ba yung mga 70s? Dabarkads ka niya, di ba? Dehins. Ano yung Dehins? Hindi. Hindi ko siya kilala. If they were arrested, imprisoned, executed, that is more than they could bear, and it will shatter their faith. And again, remember, John 18:4-9 is the classic proof text of God's calibrating, measuring. Nakakain na ba kayo ng ice cream na ngayon tinitimbang yung ice cream eh? Di ba? Yung FIC at saka yung mamahaling ice cream, tinitimbang nila. Yung pagsubok sa'yo, tinitimbang. So si Pedro hindi dapat natakot. Nung kumain po ako sa ATC, meron siyang timbangan ng ice cream. In-scoop niya, tagal niya tinitingnan. Dinagdagan, sumobra. Hoy, ano ka ba? Bawasan yan. Hindi yun. Binabawasan niya talaga. Ganon din si Lord. Pagsubok kay EJ, kailangan ni EJ ng pagsubok. Dagdagan, kaya niya pa yan.
Hindi niya kaya yan. This is a fantastic principle. It encourages us. He does not only forgive, but is also sustained. 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. There is no temptation overtaking you except such as is common to man. But God is faithful. Tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Not a second longer. Kung ikaw ay dumadaan ng pagsubok, hindi sa sobrang haba ng 1 segundo. Just enough for you to respond in humility. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Peter forgot. Peter is ignorant of the word of Christ. And you will also deny your Lord. Overtly and in practice if you are not in the word. Kaya nga sabi ni Moses kay Josue, you want to be successful in life? Spiritually, materially, practically? Anong sabi ni Moses kay Josue? You will meditate on God's word when? Day and night. Ibig sabihin, ang laman ng utak mo, yung automatic response is biblical. And how do you do that? You study the word of God. Kaya nga po sinasabi ko kung ano-anong entertainment, we entertain ourselves with all kinds of things and saturate ourselves with the things of the world so that when things happen in our lives that is ordained by a sovereign God, nagtataka tayo, ay hindi controlled ng Panginoon to. Tatakot ako, so wag na lang. This sermon is a battle sermon. The whole Bible is a battle cry for Christians because we are God's agents of change. Pero nangyari, we are an army with no weapons. CAT. Ano yung CAT? Boy Scout, Cub Scout, Brownies. We're not a fighting force because we're not equipped. And when Peter was asked to engage, he failed. And you will fail. Lack of prayer, lack of the knowledge of the Word of God. Isipin mo kung alam mong lahat ng talagang isinasa puso mo, lahat ng pagsubok, tinimbang, you might feel sad, you might feel anxious, but you will never fall. You will say, God calibrates my trial. Even this trial is calibrated. And as you read the Word of God, it affirms. The Holy Spirit strengthens you, not by emotion, but by truth from the Word of God. Nalalaman po ang tunay nating pagkatao dun sa tinatawag na involuntary response. Yung hindi mo inaasahan. Si Pedro, hindi niya inasahan na may makakilala sa kanya. Ay, hindi ako yan. You are known by your true character, by your involuntary response. That is why we must have a biblical response. It's called a conditioned response. Na-condition mo. Upon reading the Word of God, you know, when I came to the Philippines and business was so corrupt, ang paborito ko pong book in the Bible is the book of Daniel. You know Daniel? You know, nung binihag sila Daniel, they were about 17 years old. But they served the king, pero nung sinabi na ng king, labagin niyo yung utos ng Diyos. Sabi niya, Lord, King, kahit pakain mo kami sa leon. Sabi ni Meshach, Shadrach, Abednego, Lord, King, even if you threaten us with death, we will not obey you. God will save us, but even if it does not save us, even if you throw us in the fiery furnace, we will not obey you. Because they know the Word of God. But Peter, just like a lot of us, his involuntary response is a failure. Tingnan natin ang pangalawa niyang pagbaksak, pagkabigo. Tapang-tapang, tapos duwag pala. Pumunta siya sa may pintuan. Kung pag-aaralan mo, yung pintuan sa may labasan, nung unang nakita, when Peter was first recognized, he started going to the exit door. Sa English, New King James Version, sabi, he went out to the gateway and another girl saw him. So, nung nakikilala na ako, so unti-unti na siyang umaatras, pumupunta sa may pintuan. In Greek, that's the gate. Umiiskapo na siya. Pero hindi siya nakaiskapo. Isa pang utosang babae ang nakakita sa kanya at sinabing, ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Pero tingnan mo, tuwing
tatlong denial niya, patindi ng patindi yung pag-akusa sa kanya, patindi ng patindi rin yung kanyang pagtatatwa, pagkakaila. Muling nagkaila si Pedro, denial number 2. Isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon. Nung una, kasinungalingan lang. Ngayon, first, it was a lie. Now, not only did he lie, but he lied with an oath. You start weakening. You weaken deep if you're not in the Word of God and if you're not in prayer. Do you read your Bible every day? You will be attacked by the enemy. If you're not prepared, you're a soft target. Tawag soft target, easy. And you will not be used. Ito ang tinatawag na Jewish oath. This is a Jewish oath. He denied with a Jewish oath. Now, a Jewish oath is peculiar. It is assumed that the claim, yung sinasabi niya, ay ginagawa sa presensya ng Diyos. So, in a sense, a Jewish oath is that Peter is calling God a witness to his lie. Nandito man ang Diyos, which he is, because he's omnipresent, hindi ko kilala yan. So, he denied. So, tumindi na yung denial niya. Lumalalim na yung kanyang kasalanan. He cannot even have the courage to confess Christ publicly. Yung dati mo mga kabarkada, alam na Kristiyano ka. Nayaya ka sa dating gawi. At imbis, sige, isa lang, sige, dalawa lang. Mamaya, sige, tatlo lang, may ka-table. You start denying your Lord and who you are. Why? You are not prepared. Nandiyan pa ba kayo? Believe me, you'll go through this. If you're not prepared, you are overtly or quietly denying your Lord. Denial number 3. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. So mukhang kinukuyog na siya. Wow! Kasi sinusubukan niya ng tumakas, kinuyog siya. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Bakit? Halatang halata ka sa punto mo, day. Yung accent mo, halatang halata na taga doon ka kung taga saan si Jesus. Kasi yung punto mo, katulad ng punto ni Jesus. So sabi niya, hindi ka na makalusot. Meron actually, the parallel text in John, version ni John, meron pang detalye. Matapos sabing, halata ka sa punto mo dong. Hindi pa yung natapos, may nagsabi pa. Sabi pa ng isang utusan ng pinakapunong pari, nakamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tenga. So yung natagpasan ng tenga, may sandpits. Ano yung sandpits? Pinsan. Kasi kayo, hindi kayo cool eh. Sabi, sandpits ko si Malchus. Hindi ba ikaw nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? So, kinukuyog na siya. Is this trial calibrated? Hello? Yes. Is God in control? Yes. Can God rescue Peter? Yes. But he was not prepared. So ano sinagot ni Peter? Denial number 3. Peter began to curse and swear. In the Jewish context, this is the worst form of blasphemy. There is even a Greek term dito sa sinabi ni Peter. It's called katana tematizo. This is cursing, announcing death upon oneself at the hand of God if a person is lying. Katana tematizo. It's a form of an intense curse na sinasabi, mamatay man ako, I will curse myself to death kung talagang kilala ko yan. So this is the worst form of blasphemy kasi sinasabi niya, ang testigi ko ay ang Diyos. Na pag nagsisinungaling ako, I gave him the right to kill me. He began to curse and swear. Sumagot si Pedro, mamatay man ako. Actually, dalawa eh. One is katana tematizo, curse and swear. Omnumi, to swear. May God, yun namang to swear, may God kill and damn me. Meaning, I allow him not only to kill me, but to damn me to hell if I'm not speaking the truth. So, ganito katindi yung unpreparedness ni
Peter. Teka muna, baba muna tayo sa lupa. What I'm telling you is, we all have a tendency to be a Peter. Some of us might be already denying the Lord with our life because of our fear, not of persecution by man, pero minsan na mawala yung kasalanan. Takot na takot ka na mawala yung kasalanan mo, na kinakaila mo na si Lord. Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumila ako ang manok. Bakit tumila ako ang manok? Because God predicted that He was gonna do that. Sabi ng Panginoon, di ba? Sabi mo, hindi mo kakaila. Bago tumilaok ang manok, ibig sabihin early hours, ikakaila mo ako. So naalanan ni Pedro yun. As the accusations became more specific and incriminating, Peter's denials became more intense and extreme. Habang dumadami ang mga akusasyon, ang kanyang pagtatatwa ay mas tumitindi pa at mas gumagrabe. And immediately, tumilaok ang manok. Luke 22:61 has a more detailed version. Nung tumilaok ang manok, habang nakatali ang Panginoon, punong-puno ng dura, punong-puno ng dugo, merong tinik, tumingin siya kay Peter. And Peter knew that this is God who knows the future. Because the future that was foretold by Christ happened exactly by sequence. Hindi pa natatapos yung sumpa. Hindi ko kakilala yan. Okay ba? Okay ba yung tala ko? Kanina ko pa pinapractice yan eh. At nung tumilaok yung manok, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon bago tumilaok ang manok, sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Some of us, we realize that we have a God that is powerful and sovereign. At kaya tayo humingi ng tawad sapagkat nalaman natin na kailangan natin siya at siya'y makapangyarihan at mapagpatawad. Nagsisi siya dahil nalaman niya ang katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Tiningnan siya sa mata ng Panginoon nang may pagmamahal, pagpapatawad at awa. At ito na yung sinasabi ko. Ito na yung fueling the tank, yung gasolina ng paglilingkod ni Pedro na naging primary church planter of the early church is itong pagkakataon na to. Na sa kanyang pagtatatwa kay Jesus, tiningnan siya na may pagmamahal at with gratefulness, he wants to serve this God. Sa ating pagbibigay ng kaalaman ng Panginoon na tayo ay makasalanan at tayo pinatawad, yan ang gasolina na nagsisilbing lakas upang tayo ay maging tunay na mga Kristiyano. Matapos niyang itatwa, namatay ang Panginoon, pinabawi ni Jesus si Pedro. Ilang beses tinatwa ni Pedro si Jesus? 3 times. Nung nabuhay na magmuli ang Panginoon, 3 beses niyang tinanong si Pedro, "Do you love me?" Anong sagot ni Pedro? Sabi, "Do you agape me?" Di ba yung version ng love na pinakamatindi, agape. Nung sumagot si Pedro, nung pinababawi na siya, "Do you agape me?" Meaning talagang mahal na mahal mo ako? Pinakamataas. Ang sagot ni Pedro, mababa na, humble na, "I phileo you." Ang pagmamahal ko sa iyo, hindi ganun kataas. "No, Lord, I don't agape you. I only phileo you." Tinanong siya, "Do you agape me?" "Lord, alam mo naman, nakita naman natin yung hinaka. I only phileo you." He asked him a 3rd time, "Do you love me?" "Lord, don't ask me anymore." Inaamin ko na. Now, Peter is dependent. Broken. And now, God can use him. Pag binalian ka na ng Panginoon, you get to the point of total humiliation. Then He'll use you. And minsan, kailangan balian ka ng Panginoon. Sometimes God, alam mo ba, as God calibrates trials, alam mo ba, alam niya yung kung saan ka bibigay, kung saan niya matatawag ang atensyon mo. For men, it is your work.
Pag sinabi ng Lord, hindi mo ako kailangan, parang ang lakas-lakas mo, I'll remove your work. Ang pinakamatindi sa mga lalaki, yung kabuhayan. If we're not able to feed our families, we get broken. Sa babae, the house. If the house is broken, the women are broken. Kahit mayaman, wala sa kanila yan. Sa lalaki, kahit anong mangyari, pero walang kakayahan. So God will know. And Peter, dahil nabalian na siya, yung pagyayabang mo, napatunayang hindi pala tunay, then God can use him. The man or the woman that God will use mightily, God will have to cripple mightily. Kaya nga sabi sa Santiago, count it all joy when you experience various trials because God is molding you. He'll use you. Unfortunately, not many messages are like this. When Jesus said to Peter, feed my lamb, this is what it's talking about. Ito po yung trabaho ng shepherd, is to feed you. Is to feed you. Alam ko, some of you don't like this kind of message, but believe me, this is your ampalaya. Alam ko, hindi to M&M. Alam ko, hindi to choknat. Goya. Tira-tira. Sundot ko langot. Alam ko, hindi siya matamis. But, we need it. This is the gospel. And most of the time, sabi niya, feed my sheep. And because of brokenness, Peter became one of the best preachers. And that's why we are here. Ito yung mga ninuno ng church. Point number 2, and lastly, Peter repents. Peter repents. And we must repent after God does that to us. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Peter remembered the word of Jesus who said to him, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Wala na mapagyabang ang Peter. And he what? He wept bitterly. Listen to me. If you're listening, say amen. Ayaw niyo yung message eh. Paus na ako eh. This is, tandaan nyo ha, 2 disipulo ang bumaksak ha. One is the one who does not pay the jeep. Sino yun? Who does not pay. Peter, both of them, grabe ha. Both of them was remorseful. How come one fell, one recovered? Okay? Peter repented. Inamin niya. Natatandaan niyo yung message doon? Si Judas, it's guilt. Natural guilt. Pero ayaw niya magsisi. Pag na-reach mo yung point, ito yung nalulunod, ito na yung tulong, saklolo, ito na yun. Nakita niya yung kahinaan niya. He turned from his sin in revulsion. But unlike Judas, who turned to suicide, Peter turned to the Lord in faith. But they were both drowning men. Kailangan ba daling ka ng Panginoon sa point of desperation? Yung buhay mo ba ngayon, yung tinatawag natin, practical atheism. Alam mo yung atheist? Hindi naniniwala sa Diyos. Hindi, naniniwala ako sa Diyos, but you are a practical atheist. You claim that you have a God, but you live like there is no God. That's a practical atheist. Naniniwala ka may Diyos, pero ang buhay mo parang walang Diyos, Monday to Saturday. Nagkaka-Diyos lang uli, pagdating ng 3 o'clock ng Sunday, late ka pa. Sorry. Do you need God to break you? You know what? That's part of the promise. Whom the Lord loves, He disciplines. Thank God for that. I don't like it. So overwhelmed by His Savior's love and by His own sin, na-overwhelmed, grabing ginawa ko kay Lord. Tiningnan siya, He wept bitterly. Point of salvation, nalulunod. Are you there? Are you there? The gospel brings you to a point of salvation. You choose who you will listen to. Ha? Pag nagsalita ang pastor dito, you must hold your Bible. Tama ba yung sinasabi ni pastor? Because there's a lot of preachers now talking like they're talking the word of God, but they're not. They're talking the word that will attract people to them. Yung sa mga TV, yung mga TV na mga false teacher, nanonood ako niyan, sabi ng misis ko, ano ka ba? Puro false teachers ang pinapanood mo. Akala ko ba hindi, pinaprepare ko para pag false na yung naririnig ko, alam ko. Yung isang channel, sasabihin,
I am the appointed Son of God. Appointed. Yung isa naman, yung iba naman sabihin, kapatid na Johnny, hindi ba totoo ang salita ng Diyos na hindi naman Diyos yan si Kristo? Tapos yung isa naman sasabihin, mga minamahal, ang pangyarihan ng Diyos ay nasa akin. Nagpunta ako doon sa Mindanao, binako M16, 30, 35, hindi ako namatay, amen, praise the Lord. Balik rin ng mga payong. Sabi nung misis ko, ano ka ba, pinapanood mo yan? You must listen to preachers who are faithful. How do you determine that? You must hold your Bible. You yourself must know. In the last 4 years, or 3 years in Matthew, kaya po namin iniisa sa inyo yung salita ng Diyos. You know the context. Alam niyo ba, pag nagpipreach kami dito nila, Pastor George, si Sir Chip, at saka si Rico, Ramon Revilla, hindi ko na pala. Tsaka sino ako, huwag niyo na sabihin. Hindi kami nag-uusap. So pag sinabi mo, Matthew 27, 1 to 10, pag pick up ng 11, we never talk. But our message must be consistent. Why? Because the Bible has one interpretation. That one interpretation must first be explained by the pastor. There are preachers who will take the word of God. May gusto akong sabihin kukuha siya, parang tawag doon, chapsue. You know? Hindi yun ang ibig sabihin. But they're using the Bible out of context. Sinasabi ko lang sa inyo yan kasi it has a bearing on an announcement I have to make. But Peter learned his lesson. Pinabawi siya ng Panginoon. He came to his senses like the prodigal son. Nung nabuhay na muli si Jesus, si Pedro nahiyang-hiya sa kanyang sarili. How did Peter die? Do you know how Peter died? Alam nyo, 3 years after the Lord left, si Peter solid. Di ba, sinabi ko sa inyo kanina, hindi niya tinatatwa. Itatwa mo sa Jesus, kundi papatayin ka namin. Sige, patayin nyo na ako by cross, pero dapat patiwarik. All yung mga coward na mga disciples na nagkaripas ng takbo, all of them died a martyr's death. According to tradition, except for John. Lahat sila. One of them was sawn in half. Yung isa ay pinagbabasag ang bungo to deny Christ, but they did not. Why? The Lord prepared them. Pero ito yung unang pagpapabawi ng Panginoon kay Peter. Nung nabuhay siyang muli, sa John 21, buhay na muli ang Panginoon mula sa kamatayan. Ito ang sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro. At magwawakas tayo dito. And then I have to make an announcement. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? This is after the denials. Di ba? Tama yung training ng Panginoon. Ngayon, pag nagyabang ka pa ngayon, ibang klase ka na. Iniibig mo, do you agape me? The highest form of love, the kind of love that will die for his friend. Do you love me? The kind of love that will die for your friend. Alam ka naman sabihin ni Peter, yes. Sasabihin ni Jesus, sinungaling. Tinatwa mo nga ako, hindi pa nga kamatayan, you already deny me. But Peter knew that. Iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. The Tagalog version is better. It qualifies. Kasi sa English, both love no? Sa Tagalog version, better. Iniibig mo ba ako? Di ba? Sa Tagalog, iniibig, mas malalim yan. Di ba? Subukan mo sabihin ng misis mo, iniibig mo ba ako? Oh, mahal kita, kundi nabatukan ka. So, tama yung sagot ni, iniibig mo ba ako? Sabi niya, Lord, mahal ko kayo. Hiya na siya. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ganon, pakainin mo ang aking mga tupa. And this is the mandate to pastors. We feed you what? With the word of God. With accuracy. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, alam ninyong mahal ko kayo. Hindi niya masabi iniibig. This man is totally broken. Totally broken and totally useful. That's you. God has to break you to make you useful. But sabi ni Lord, tama na. Tamang lambot, tamang tigas, luto ka na. Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit, tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?
So, the Lord is already playing words with him. Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. You know my level of love. Not that much. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, I will give you the Great Commission. Kahit itinatwa mo ko, mabuting tinatanggap mo, pero pinapabawi kita. Now, you be me. You feed my sheep.